sinong tao ay hindi perpekto. Maging ako po na nagsasalita dito, hindi ako nagsasalita dahil perpekto ako. Nagsasalita ako dito dahil perpekto ang Panginoong Jesus. Ang daladala ko po ay ang kanyang banal na salita. Sabi po sa Romans chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libre na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya kahit na tayo ay mahina at nagkakasala, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang buhay na walang hanggan ay regalo mula sa Diyos. So hindi walang requirements para makuha mo yung buhay na walang hanggan na dapat ay ganito, dapat ganyan, dapat ganito. Hindi. Libre na regalo ng Diyos ang kanyang kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Ang dapat na natin gawin ay maniwala. Saan? Sa Romans chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin. Noong tayo'y makasalanan pa. Kailangan po tayo manampalataya dahil pinatunayan ng Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus Christ. Walang matibay na patunay ng pag-ibig ng Diyos kundi ang ginawa ni Kristo sa krus. Hindi sinabi na mahal tayo ng Diyos kasi ang ganda ng kanyang mukha. Hindi yun ang basihan. Mahal ka ng Diyos dahil marami kang pera. Hindi yun. Ang basihan at patunay ng pag-ibig ng Diyos ay si Kristo. Napatunayan na mahal tayo ng Panginoong Diyos dahil si Kristo ay namatay sa krus para sa atin. Sabi po sa Romans chapter 10, verse 9 to 10, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya ay sumasampalataya, maliligtas siya. Kaya mamaya mananalangin tayo, ipapahayag natin na tayo ay nananampalataya kay Kristo kung ano yung Kanyang ginawa. Yun ang magiging susi ng kaligtasan mo. Pag pinahayag mo na ang Panginoon ay namatay para sa iyo, mananampalataya tayo sa Panginoon. Yan ang susi. Sa Romans chapter 10,